75 cm, pinagdugtong namin yung dalawang plywood. So nagkaroon kami ng design dito na bikat. Yan. So lilihain lang natin yan. Then mamasilyahan, then pipinturahan ng itim para bumagay dito. Kung makita nyo mga kada, diba? Talagang wala halos makikita ng diferensya. Pero pag binubuksan mo, siyang umaangat. Yan. Yan. Tapos pag binabalik mo, yan. So ang purpose ito mga kada sa bisagra ng ganito ay para pag binuksan mo, yan. Yan, pag binuksan mo, gusto siyang bumabalik, yan. Di ba? So yun, na-update ko lang kayo, no. So hindi ko na ipapakita sa inyo kung parang yung video na to ay hindi for tutorial, ano. Oh, no. Share ko lang yung mga nagiging trabaho namin dito sa Common CR, ano. Yung channel naman natin, ano yung for tutorial lang naman halos lahat. So siningitan ko lang yung kasi medyo busy, hindi ko makapaggawa ng tutorial. So share ko lang sa inyo yung mga ginagawa namin. Tapos yung pinakita ko sa inyo yung cubicle, update ko lang kayo kung ano na nangyayari. Yung hinakyat namin ng plywood, yung sagdanan. Yun, nakapagtayo na kami ng partition, itong side na to, ano. Yan. So ito yung ating paa ng ating cubicle. Yan. Adjustable po yan. Yan, so babanatan na namin ni Foreman yan. So dito, fix na natin, ano. So ito na yung corner bracket natin. Naka-screw siya ng una media by tin, ano. Yan. So natibay na po yan. So ang issue lang sa cubicle, ano siya, pag na-install natin lahat, ang issue nito, yung umuuga siya ng gano'n, ano. Umuuga siya. So ang magiging the best na yan, nagagawin natin ay lalagyan din ng top rail dyan. Yan. Para yun ang pampatibay. So ngayon, gagawin namin yung Foreman. Maglagay kami ng side dito na fixed side, tapos din pintuan, din partition, parang ganyan dito sa gitna, din pintuan. So yun na lang yung magiging trabaho namin ngayon. Tatabas pa kami ng mga plywood, ano. So yun, nakapagtabas na tayo ng kapiraso, no? 20 cm para dito sa side na to. Yan. So nilibil na ni Foreman. Yan. Yan, para dito yan. Yep. Yan, para yan. Para dyan. So yun, frame na lang natin yan para maisalpak dito. Parang lalagyan natin ng ganito yung side, sa side edge, yan, para dito yung bubunggo yung pinto saka yung channel. So baka sabihin niyo na naman na bakit ko nilalagari, ano. Mas okay kasi sa akin yung paglalagari mano-mano, no. Isang dahilan doon, wala kaming space na area na pagtatabasan kung circular ang gagamitin ko. Yan. So, meron po tayo niyan. Yan, so yun, kape muna kami. Bibili akong tinapay. Nagkabulo ka na naman. Hindi. So yun, yan, lalagyan ni Foreman ng U-channel. So kaya ito laminated, so paglalagari. So hindi kami masyadong toxic sa side kung nababalatan yung laminated, no? Sa paglalagari, kung ganyan, hindi siya perfecto kasi natutuklap. So hindi namin issue kasi may U-channel naman ginagamit, so matatakpan naman siya. Kaysa yung edging na gagamitin, ito, kita. Yan. Kaysa kung itong gagamitin, yung edging, kaya hindi namin tinuloy itong edging kasi pag ito ginagamit sa side, yan, nakakalagay dyan. Pag yan ang nilagay sa side, nakikita pa rin yung tuklap. Yan, kaya hindi namin tinuloy ito.
So mas ito yung ina-approve nila, no? So wala kami naging problema dito. So yun, update lang, ginagawa pa namin to. Mamaya papakita namin sa inyo ng buo, no? So dyan lang kayo ha, kasi dito lang kami, magkakape muna. So yun mga kada, yan, so ito yung yan, yung walang pako daw. Ibig sabihin nun, pag sinabi ni Purma na walang pako, ito yon. Yan o. No more nails. So, di ba? Yan yung walang pako daw. So yan, lalagyan na namin ng C. Ang tawag ito, Por? C. C? Alum. Pero alam ko, U yan eh. Ha? Yan, nakapag-install na kami. Yan na siya. Di ba? So, last na lang yung isang pinto. So, matibay na po yan. Hindi na umuuga yan, no? So, may top rail tayo sa taas. So, nakapagkabit na tayo ng pinto. Yan, di ba? Pinto. Yan. So, all goods na. Oh, mapapanis yan. Kinakamay mo eh. Kinakamay mo, mapapanis yan. Lex, baka masubra. Pantay mo na kagad. Para isang lagarian lang. Yan. Dito, pantay mo. Yan, ako na, patay na. Hindi, sobra, oh. Yan. Oh, di. Kulang. Yan. Yan. Ayan, para Okay. So, naglagay na kami ng yan, ganyan na may itsura. So, kaya hindi kami medyo toxic sa pag-cut dito. Kahit matutuklap, at least sa yung channel yung nilalagay natin. So, medyo maganda ang kalalabasan, ano? So, yan. Ito yung partition. So, yung dalawang plywood, kasi yung isang plywood 4x8, hindi magkasya dito, no? Yung isang size na 4x8. So, ang ginawa namin, 150 cm yan dyan. Then, kinalahati namin 75 cm. Pinagdugtong namin yung dalawang plywood. So, nagkaroon kami ng design dito na B-cut. Yan. So, lilihain lang natin yan. Then, masilyahan. Then, pipinturahan ng itim para bumagay dito. So, yun. Yun yung mga ginawa namin ngayon. So, yan. Ayos na. Kunting himas na lang. Pangalawang pinto po yan. Sa kabila, nakabit na namin. Yun, nilagyan natin ng tape, no? Hinahawakan ng tape kasi nilagyan ng no more nila sa loob. Para madiin, no? At saka hindi gagalaw. No more job! Yan. Kaya nilagyan natin ng tape para steady siya. At pag natuyo yung no more nails, kapit na kapit siya, no? Yan, yan yung mga kunting basic na diskarte. Yan, pero talagang approve at epektibo, no? Yan, no? So yun, kakabit na namin yung isang pinto, no? Yan. So yan. Lalagyan na natin ng bisagra yan. Yan. Ito, okay na. Yan. So kung makikita nyo mga kada, yung bisagra natin, pag binuksan, ganyan siya. Tapos pag sinasara mo, bumaba, no? Kita mo? Yan, no? Dito sa loob. Yan, para mas makita nyo. Yan. So, kung makita nyo mga kada, diba? Talagang wala halos makikita ng no, diferensya. Pero pag binubuksan mo, po siyang umangat. Yan. Tapos pag binabalik mo, yan. So ang purpose ito mga kada sa bisagra ng ganito ay para pag binuksan mo, yan. Yan, pag binuksan mo, kusa siyang bumabalik, yan. Di ba? Yan, kusa siyang bumabalik, yan. So, konting himas na lang. So, may mga tape pa tayong nilagay dyan kasi para hindi bumigay yung ating pinagdidikit, no, sa ating mga frame. So, yan ang itsura niya. So, yan yung pinaghirapan namin sa isang vlog ko na naghakot kami dun sa hagdanan namin dinaan. So yan, wala. So lalagyan na lang ito ng mga hawakan. Yan. Tapos mga accessories na kulang pa. So yun.